Okay lang ba kumanta ng worldly song? Ayan, ang sagot ko dyan, from the word itself, worldly, worldly song. Diba? Malinaw na hindi siya wordly na word. Ibig sabihin, makasalita ng Panginoon. Inline sa Panginoon. May mga tinatawag tayong secular song. May mga ibang songs na okay naman kantahin. Halimbawa, yung mga inspirational songs. Tanging kong advice dyan, suriin nyo yung message ng kanta. Suriin nyo yung message ng kanta kapag hindi pag hindi siya nakabubuti sa spiritual life mo or sa anumang aspect ng buhay mo, hindi siya maganda yung pagkanta ng mga worldly songs, makamundong awitin. Hindi siya magandang awitin kasi nga sabi nga ng Word of God, umawit kayo ng mga makalangit na kanta, umawit kayo ng mga himno yan, sa heart natin. Ngayon, my question is, napupuri ba si Lord sa kantang kinakanta mo na hindi Christian songs? Yan lang tanong ko. Hindi ko sinasabing directly na masama. Hindi ko sinasabi yan. Pero, is that glorifying the Lord? Yun ang tanong. Nag-glorify ba si Lord dyan? Kasi ito ang naituro sa akin ni Lord personally. Walang nagturo sa akin ito. Si Lord mismo ang nagturo sa akin. Ito, may bibigay ko sa inyong personal advice. Lahat ng hindi related sa Panginoon ay hindi makabubuti sa'yo. Kung about sa love life naman na kanta, kayo na humusga. Siguro, maraming Christian ngayon, dahil sila ay in love sila ngayon, nakapakanta sila ng worldly song. Ang nalulungkot ako dito, nalulungkot ako dito, may mga worship leader na kumakanta pa rin ng worldly songs. Nalulungkot ako dyan. Talagang nalulungkot ako. Alam niyo kung bakit? Ginagamit ka ng Panginoon. Yung boses mo, pinapagamit mo sa Panginoon, ginagamit mo rin sa mundo. Hindi maaaring magsama ang liwanag at ang dilim. Hindi maaaring magkasundo si Satanas at si Lord. Yun sabi ng Word of God. But in that case, siguro hindi ako magbabago niyan, Hindi ako magbabago niyan. But I pray now na bigyan kayo ng wisdom ni Lord. Bigyan kayo ng karunungan about dyan sa bagay niyan. I cannot force you to alisin sa buhay niyo yan. Pero hindi ko pwedeng pakialaman yan. Kumbaga hindi ko pwedeng pakialaman yung bagay na yan about sa pagkanta ng worldly song. Pero ang sabi ko nga, kapag hindi nag-glorify si Lord, ay hindi maganda, hindi siya magandang awitin. Kasi kapag mahal mo si Lord ang aawitan mo. Ngayon kapag yung laman ng puso mo ay makamundong bagay, yung inaawit mo ay mga makamundo. Kasi nga yung laman ng puso mo ay makamundo. Halimbawa, nawawala na yung focus mo sa Panginoon. In love ka na sa isang tao, nawawala na yung love mo sa Panginoon. Ngayon, kanta ka ng worldly songs. Ikaw at ako. Wala yung kinakanta kahit ano. Minsan nalilimutan mo Kristiyano ka. Yan ang nasabi ka. Nalilimutan mo minsan Kristiyano ka pala. Kaya minsan kumakanta ka without knowing na hindi na nag-glorify si Lord. Pero sa ibang Kristiyano, I'm not judging you. Okay? I'm not judging you. Sa ibang Kristiyano, okay lang yan. Walang masama dyan. Walang ibang sasabihin nila, ano masama dyan? Hindi naman inaano si Satan dito, hindi naman wino-worship. Okay lang naman, abot naman to sa pag-ibig, abot naman sa ano. Ang point ko dito mga katupa, ingatan mo yung puso mo. Kasi minsan, pwedeng nakawin ni Satan yung puso mo. Kasi, ito nabasa ko to nung nakaraan, kung ano ang nilalaman ng puso mo, yun ang nilalabas ng bibig mo. Okay? Ngayon, sa pagkanta, sa pag-awit, kapag yung laman ng puso mo ay puro pag-ibig sa mundong ito, puro love life, okay? Kumakanta ka ngayon ng mga worldly songs, mga love songs. Okay, nagets nyo yung point ko?
Huwag niyong hahayaan na mapalitan si Lord sa puso niyo. Huwag niyong hayaan na ma-replace si Lord sa puso niyo. Napakahalaga na lahat ng lumalabas sa bibig natin ay sikapin natin na mag-glorify si Lord. Okay? And everything you do it for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Tama ba? Diba? And always check yourselves. Ikaw, saan book yun? I think sa First Peter or Thessalonians. Always check yourselves. Kung nasa Panginoon ka pa ba. Okay? Minsan, yung gitara mo, ginagamit mo sa worship. Ang sarap ng worship mo sa Panginoon. Ngayon, ginagamit mo din siya sa pagtugtog ng worldly song. I'm not masaya. I'm not happy about that. Kaya itong gitara ko, iniingatan ko itong mga katupa. Ayoko na may tumugtog dito ng kahit ano-ano lang kanta. Kasi napakahalaga ng nilalaan mo yung isang bagay para sa Panginoon. Kasi yung gitara mga katupa, basta-basta. Sasabihin ko sa inyo, hindi ito basta-basta na instrument na ginagamit mo sa worship. I tell you, sa aking experience, may anointing sa gitara. May anointing yan sa gitara. Yung object, pwede siyang i-possess ng spirit. It's either spirit of God or spirit ng mundong to. Or bad spirit, sabihin natin. Pwede siya. Amen? Yun ang point ko dyan na ingatan nyo talaga. Many Christians, even sa church, ito nakalot, sa church, minsan pagkatapos ng praise and worship, kumakanta sila, nagja-jump sila ng kahit ano ng kanta, nahaluan. Come on, mga katupa. Is that glorifying the Lord? Nag-glorify ba si Lord dyan? Kung ikaw ay in love, piliin mo yung kanta na yung parang mo, yung inline pa sa Panginoon. Kasi yung ibang love songs hindi rin maganda. Yung ibang love songs hindi maganda kasi yung hindi ayon sa pananaw ng Panginoon. Iba yung pananaw ng mundong to, iba yung pananaw ng Lord. Okay? Iba yung standard ng mundo, iba yung standard ni Lord. Sa pag-ibig ganun din, may mga ganung area. Iba yung pananaw natin as mga anak ng Lord, mga Christian, sa pagdating sa love. Iba rin yung pananaw natin sa mundo, iba yung pananaw nila. Ngayon kapag kumanta ka ng worldly na love songs, okay lang, love songs naman to. Hindi naman to yung parang yung malaswa, okay? Iba kasi yon, iba. May mga ganong message na kanta na hindi siya sa Panginoon. Sana naunawaan niyo ako. Hindi ko intention na encourage yan. I just give you experience ko kung ano yung tinuturo ng Panginoon. I-komita rin yung puso natin. Okay? Wala kang ibang aawitan kundi si Lord lang. Wala kang ibang aawitan kundi si Lord lang. Wala tayong ibang aawitan kundi si Lord lang. Okay? Ito, tandaan nyo, para kanino ka ginawa? Or para saan ka ginawa? We are made to worship the Lord, not to worship this world. Okay? Mag-ingat ka, nasa mundo tayo. Hindi tayo exempted sa mga ganyang area, ganyang mga sitwasyon. Hindi tayo exempted dyan, pero maging aware tayo. Maging sensitive tayo, mga katupa, sa bagay-bagay. Okay? Hindi, baka sabihin ng iba, masyado ka namang banal, masyado ka namang makadiyos. No, wag nating yung ganyang mga reason. Okay? Ginagawa lang natin to dahil mahal natin si Lord. Hindi natin ito ginagawa para